gyud nga sentence. Ingon diha sa Matthew 20 verse 16, ang iyang pagkagaray diha, for many be called, but few chosen. Sa Matthew 22, ana siya sa Matthew 22 verse 14. Kung atong tanawon diha, letra por letra, for many are called, but few are chosen. Naay kalainan, no? No? Sa Matthew 20, ang iyong gingon diha, that is a prophecy. Wala pa nahitabo. So, to pa sa unahan. No? To pa sa unahan. So, iyang gingnan. Ang iyang gingnan magudira is kining katong kana siyang story, the parable of the sower. The parable of the vineyard. Kato ng mga nanguha siyang trabahante. Nga gikan sa buntag, niabot na lang hangtod hapon. Nanguha gihapon siyang trabahante. O ang ilang sweldo, parehas ratanan. Ang nagtrabaho sa buntag, maura ang nadawat sa nagtrabaho og hapon. Unya, kinsa man ang magyaw-yaw? Ang nagtrabaho sa buntag o ang nagtrabaho sa hapon? Sa buntag. Ang nagtrabaho sa buntag. Ganun kiniraman ang akong sweldo. Nga kain na naman kung buntag nagtrabaho. Unya, kato na daw, kato nagtrabaho og hapon, mo rin para sa mga sweldo. No? So, mo tayo nagyaw-yaw. Nya mo nag-ingon mo na itubag ni Jesus Christ nila. No? Many atong ang tananang para ang litra por litra gid ang mabasa. So Matthew 20 verse 16 ana siya dira, for many be called but few chosen. No? So many be called, daghan ang tawgon pero gamay ra ang pilion. Sa Matthew 22 verse 16, verse 14, Matthew 22, for many are called but few are chosen. Kini siya nga sentence is diha nahitabo na. Ang iyang gisultihan maog yun ang mudawat sa sentence. Katong kagaina, ang mudawat sa sentence wala pa, muabutay pa. Katong kini karon sa Matthew 22 verse 14, ang iyang gisultihan sa this is the parable of the wedding, kasal, no, sa kasal. So naay isa ka entrante dito ato nang masigutan letter unya, no, sa atong pag-istorya. So kagaina nalipay ko sa Sunday school kay sakto ra gid pod nga nigon ko nga siya ang mag Sunday school, ako lang mag-divine. Kay kung nabalik man nauna na ang kingdom, naulahi ang ang kinabuhi diri sa kalibutan. So nauna ang kinabuhi sa kalibutan kagaina gi-explain sa Sunday school. Karon atong isgutan, what is in the kingdom? What does the kingdom of God looks like? Amen? So muna ang atong kuhaan sa mensahe karon ng Matthew 22. Duha ang akong gusto ipakita sa inyo nga side sa story. No? The first side is sa mga side sa the point of view of the unbelievers. Katong mga wala pa naluwas. The other side is the side sa mga saved. Amen? So there are two sides. Unahon na to ang side sa wala pa naluwas. Kung kita sa wala pa naluwas, kung magbasa ta ani nga chapter 22 of the Matthew, we are being encouraged, no? Gi-encourage ta diha sa atong basahon na kay para mas makita nato ang story. Sa Matthew 22, ana siya diri. And Jesus answered and spake unto them again by the parable. Kining them, katuning mga elders o mga Pharisees. Kay before sa 20 ani, dito sa 20, sa chapter 20 ani, ang mga Pharisees o ang mga elders, while si Jesus is nag-teach dito sa temple, niabot sila o ilang gi-question ang authority ni Jesus Christ. Nganong magtudlo si Jesus Christ og mga ingana nga mga pagtulunan. So ilang gi-question ang authority. Then wala gi-direct og tubag ni Jesus Christ ang mga elder o ang mga Pharisees. Instead, iyang gihatag ang tulo ka parables. Una, iyang gihatag ang parable of the two sons. Katong nag-amahan nga nagsugo sa isa ka anak, ang isa ka anak wala ni tuman, ang isa ka anak nga ningon og unya ra maoy ni tuman sa sugo. Then, the second parable is the parable of the vineyard. Katong mga trabahante nga gikan sa buntag hangtod
hapon. Mao ni siya ang ikatulong nga parabol nga gihatag ni Jesus Christ to answer the three or the Pharisees and the elders sa ilahang mga pangutana. No, ilang gi-question ang authority ni Jesus Christ. Karon sa chapter 22, the kingdom of heaven is like unto the certain king, which made a marriage for his son. So, isa ka hari nga nag-andam o kasal para sa iyang anak. So, therefore, ang iyang anak, kung sa'yo tawag, kung siya ang king, prinsipe. No? So, kinsa pa man nga country ang nagdala o king and queen karon dili president or prime minister. Murag ang London na lang siguro ang nabilin. No? Sila na lang siguro ang nabilin nga nagdala o do nasa lay prime minister pero ang naghandle gud sila dili president kundi dili king and queen. Sila na lang siguro royalty, no? Sila na lang. So si wala ko kaila sa king and queen karon. Kaya napatay naman siguro si Elizabeth, si Queen Elizabeth. Murag napatay na og si King isa tayo ba? King William, Prince William na. Kanang mo na yung anak karon no. No, si Prince William o si kanang iyang asawa si Diane naman siguro. Di kay ka sure. So muna na nabilin nga country karon nga mo'y naay king and queen. For example, kung katong pagkasal nila or ilang anak kaslon, no? Ilang anak kaslon, kunya padadan din ka og invitation. No, padadan din ka invitation. You are hereby cordially invited to attend the wedding of our daughter or our son, Prince, ana-ana. Kung sa kahit tanaw nimo sa invitation niya mong madawat. Ikaw, kung ikaw mismo makadawat, medyo kang binuang man siguro niya. Scam man Ganun ako may padadaan, ganun ako sa kadaghang tao. Ganun taga-Sibagan pa man ginigipaadto og London. Di ba? Correct? Kaya man, question. Ganun, nakailabay sa ako ang hari og reyna sa London. Ganun ako man ang invite dito. Correct? Right. Amen? No? There's a question. Nganong ikaw man? No? Nganong ikaw man ang padadaan og invitation? No? Sige, mupadayon ta sa story. And sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. So naay mga words diri ang ato ang tan-awon ang mga meaning. For example, kining word nga bidden. So ang gipadala is mga servant, mga sulugoon. Tanawa ha, unsay mga gipadala ni Jesus Christ or unsay gipadala sa parable. So una, servant gipadala. Para asa ang servant? Para pagtawag sa mga bidden ang word nga gigamit. Bidden, dili mga invited. No? Dili mga invited ang gibutang nga word. The word Bidden. gibutang dira is bidden. The word bidden is para na siya sa mga tao nga gimanduan. No? Gimanduan yun siya. Dili siya ingon nga gi-invite. Lahi naman itong gimanduan yun kontra sa gi-invite, di ba? Kaya kung gimanduan ka, but pasabot, ang imong amo, higher than you. Kaya kung gi-invite ka, murag ka-level rin mo ang nag-invite. Correct? Na kay choices whether to go or not to go. Pero ang gigamit ng word is bidden. No? Bidden ang gigamit ng word. So therefore, you are commanded to come. Pero sa gibuhat, they did not come. Wala sila ni tungak. No? For example, ikaw nakadawat sa invitation, muadto kag London dili. Nyaningon pag dito, you are cordially invited. Nana ang ticket. Unya giano pag nga, unsa man imong kaunon? Naadihang menu, pagpili lang kay para maandam dayon pag abot nimo ipakaon dayon sa imuha. I-serve dayon sa imuha. What do you think? Mulupad jud dayon ka? Bahala pag wa kay dadon nga malita o magduha-duha ka. No? So kung ikaw i-invite sa king and queen, bisan pala dito mga king and queen, diri ra ta. Anak ni mayor, magminyo. Apo ni mayor, kay ang inahan na ron. Ang apo ni mayor magminyo. Inya imbitaron ka. Muadto ka? Ang ano din nga,
Pwede na siguro matulong kay taga Sibagat naman yun. Kung ang kasal dadon dito sa Tagaytay, sa Baguio, anywhere, medyo pa naman sila, no? Naman sila ikakaya. So yung ana. So therefore, kung makadawat ang invitation yung ana, murag kaduha-duhaan kayo ang ato ang tumong ganong. No? So there's a question, mo po ni ang nahitabo diri nga gipadala ang servant, pag abot dito sa servant, nga giingnan na din, uy, ikaw gimanduan ka nga mo adto sa kasal kay sugod ng kasal pag abot dito, pero ikaw nga gimanduan ka, therefore ang nagmando sa imo is higher than you, no? Gimanduan ka, pero ikaw wala kami adto, no? Wala kami adto, wala ka nagbali-bali. Unsay gibuhat? Ana din ang verse 4 again, he sent forth the other servant. So, nibalik ang servant na wala nadala, kaya wala man ni adto. So, sa verse 4, again, he sent forth other servant. Lahi na pod nga mga sulugoon ang ipadala. Saying, tell them which are bidden. Again, the word used is bidden. Katong yung mga gimanduan. No? Gimanduan yun. Commanded. That is the term. No? Then, pag-abot na yun diri sa verse 4, behold, I have prepared my dinner, and oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. Patay na ang tanan, baka, ang kabaw, ang ilipante na ihaw na. No? No? Nagkiskisan ang tanan, nalitsyon na ang tanan, litsononon. Unsa pa man ang kulang ani, nanatanan ang menu, ready na ang pagkaon, alik na, come to the marriage. Pag-abot sa verse 5, but they made light unto it. Wala nila bali-balihan. And went their ways, one to the farm, and other to his merchandise. And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. Gipamatay na ginoon ang mga servants. Wala na gipapauli, wala na gipabalik. Samo kay mo ha? No? Samo kay mo, sige mong balik-balik. Di lagi may mga adto. So ang uban, wala na balik-balik. Ang uban, ni adto sa uma. Ang uban, tuwa sa mga businesses. Merchandise. Ug ang uban, pinakapait, kay gisamukan naman yun, mga tambay na siguro to ba? Mga tambay na siguro to. Wala lang mabuhat. Wala man sila atuan ng farm. Wala po sila atuan ng business. So mga tambay na dito. Ang katong mga tambay nga may mabuhat, ang gihimo, ang katong mga sulugoon mo ay gipahimungtan. Wala na gipabalik at sa gibuhat, gikulata o gipamatay. And slew them. That word used is entreated. Entreated, grabe ni siya nga, kung ato ni siyang ukayon din yung word, murag tortured ang labas ani, no? Tortured ang labas. No, mistreated. So ilahang gikulata hangtod nga mamatay. That is the thing nga ilang gibuhat. So, verse 7, but when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies. Dili na gid servant ang iyang ipadala. Ang iyang ipadala is already the armies. Para asa ang army? And destroyed those murderers and burned up their city. So gipamatay itong mga murderers o gipangsunog ang mga syudad. Mao na niyang hitabo sa atong kalibutan karon. Okay? So we are already at the perilous times. So cities were burned, cities were flooded, many were killed, many lives died. Why? Because people did not listen to the word of God, but they just took lightly the message of God. No? Sa mga unbelievers, daghan pa jud kaayo, especially the western side of the world. No, sa mga western side,
makadungog pa gid kayo ta og kanang mga question nga tinuod ba day ang Ginoo? Yes. Daghan pa gid kayo na sila karon sa western side nga even the authority and even the existence of God is still a question to them. Pasalamat ra ta diri sa Pilipinas nga ang atong lalisan is kung unsay gibuhat ni Jesus Christ. Halos kita tanan ng mga Christian, as long as Christian, we believe in Jesus Christ. Pero ang problema lang sa uban is dili nila tuhuan ang gibuhat sa Ginoo sa cross. Mutuo sila Jesus Christ, pero ang gibuhat sa cross nga salvation is not that really dili ba ingon nga kanang tinuod man siguro ang salvation, pero unsa may tawag ana? Kada bang ilang i-question ang authority nga nganong maluwas man ka nga buhi pa man ka makasala pa man ka diri sa kalibutan. Mao man ang ilang question. Mutuo sila sa Ginoo nga nagpakamatay dito sa cross. Pero dili nila dawaton nga samtang buhi pa ang tao, nga samtang makasala pa ang tao, maluwas gyud 100% in heaven. No, tungod kay makasala pa. Mao nay question sa uban, no? Nganong mutuo man ka nga luwas na ka, nga makasala pa man ka. Grabe na ba din mo ka perfect? Wala may lain perfect dira sa kalibutan. No, wa man jud perfect sa kalibutan. No? Ang wala nila nasabti nga ang tanang kaluwasan, the salvation is just a gift. Regalo ra gid. Mo man ay dili nila o lisod murag lisod nila dawaton nga ang kaluwasan sa yon ra. Lisod sabton no? Murag nagtudlo ko og grade 12, kunya akong itudlo is only 1 plus 1. Sayon ra gid lagi kayo ng math. Ang math is only 1 plus 1. Di gid mo tuo ang mga grade 12 pa na. Ngano magtudlo ko 1 plus 1 nga grade 12 na sila. Kaya ang tuo nila nga ang math sa grade 12, grabe na gid kalisod. Grabe na gid kalisod. Oh, ang math sa grade 11, grabe na gid kalisod. Unya pagtanaw nila, pag mag-discuss naman sa ingana ra dili ay. Dili nila dawaton mag-overthink mo na ang makakuha over 10, makuha rag 2, makuha rag 3. Nga naman, instead nga 1 plus 1, mangita man jud. Napa man jud siguro ni kanang kuan ba tricky question ba? Gitrick-trick ra magid siguro ta ni sir ani ba? Sayon ra man jud kay ni. Oh, mo answer na dayon og uban, no? Maghimo na dayon yung algebra. So, ingana siya ang hitabo. Now, karon in unbeliever side, sa unbeliever nga side, kung napamagani sa ato diri ang karon nga wala pa gyud ta fully ni accept sa word of salvation, no, atong diretsoon. The word of salvation or the gospel of salvation of Jesus Christ, this is the time nga atong hinuplugan kung unsa ba gyud ang salvation, no? What is really salvation? The kingdom of, no? The kingdom of Jesus Christ ang atong padulngan. Now, first, kung wala pa ta naluwas, there is still a rejection side sa atong kasing-kasing. No? Kung atong manumduman before ta nakadawat sa gospel sa salvation, pag kadungog siguro nato, mismo ako personally, pag kadungog nako sa word of salvation, nagduha-duha gid ko nga maluwas pag ang tao, no? Maluwas pag ang tao nga makasasalaman. Kay lagi ang akong hunahuna sa unang panahon is that dito ra gid ka makabalo kung langit ka or impierno pag abot kung mag-atubang na mo ni Jesus Christ. Kay siya may moingon sa imuha nga langit ka impierno. So sakto nung kagayi nagingon sa Sunday school nga dito ra ka makakuan kung wala pa ka naluwas ba, kung wala pa kay kabaling maluwas, dito ra ka makabalo pag mag-atubang na mo nga makakuan ka sa imong gibuhat diri sa kalibutan. Kung erasure ra kay bali ba, kung daghan ang nabuhat nimo nga maayo o compared sa nabuhat nimo nga daotan, langit ka. Unya kung daghan ang imong nabuhat nga daotan compared sa imong gibuhat nga maayo, impierno ka. Well, salamat na lang sa Ginoo tungod kay gipasabot sa ato ang salvation nga dili ingana. Amen. Amen. Salamat din kayo sa Ginoo nga dili ingana ang salvation. Kay kung ingana pa, no, wala nang Ephesians 2:8 for we are saved by grace, not our works. No? So ingana siya. So sa mga wala pa nakadawat sa
gospel of salvation na apay rejection side sa atong kasing-kasing. No? Sa ilang mga kasing-kasing na apay rejection side. So magduha-duha pa gid na sila. No? Then why? Unsa may makababag? No? Unsa kay makababag? Basahon nato ang John 3:19. John 3:19. Sa John 3:19, ana siya diri sa kay wa man diri di man ma-display. Atong basahon ni John 3:19. Ana diri ang John 3:19 nga. And this is the condemnation that light is come into the world and men love darkness. Unsay gihigugma sa tao? Ang darkness. Rather than light, because their deeds were evil. Ganun nahigugma man sila sa ngit-ngit. Ganun wa man sila nahigugma sa kahayag. Because their deeds are evil. Ang mga binuhatan nila Dautan. yawan mo dautan. No? That is the reason why nganong pagkadungog sa word of salvation, sa gospel of salvation, there's still a rejection side na apay question. Nganong mga imbitata nga, kung naay tapok-tapok, unya kung imo nang sudlan og gospel of salvation, mahilis gid na. Mawagtang gid ayon ang tapok. Why? Because they don't love the light. They love darkness because of their evil deeds. Amen? Second, number 2. No? Number 2, dapat ang kulang naman yun is ma-realize sa mga unbeliever ang kalipay. Kung asa yun nabutang ang kalipay. Or what is really the happiness mean? Kay, may nga nga, ang uban may magod nga, nalipay ko, mas malipay ko sa barkada compared sa pamilya. Mo nang magsige kong kuyog sa akong barkada. Mas malipay man ko sa gawas, dili sa simbahan. Mo nang dili ko mosimba. Ang akong gipangita sa kalibutan is happiness. Ang tinud nga kalipay naaman sa gawas, o aman sa simbahan. Mo na ingon sa uban. But for us Christians, the true happiness can be found only in Jesus Christ. Amen. Not on earth, but with Jesus Christ. Mo na dapat ma-realize sa mga unbelievers, sa wala pa'y gospel, sa wala pa nakadawat sa gospel. Kaya sige man sila pangita, sige pangita og happiness. Sige pangita og kalipay. Malipay lagi tuod pag mag-inom. Pag mag-inom pa, lipay-lipay sila, apel-apel sila. Pero pag kaumanan, inom, pag kaumanan, okay, kasakit sa ulo. Sakit sa bulsa. Naurot ang kwarta. No? Mana sila mga one day millionaire, whole year sustainer. No? Daghan bataan na sa una? Amen. Pero karon nasa sa Ginoo, we know where to find true happiness. Amen. Amen. The true happiness can be found only with Jesus Christ. Kay hinunduman bitaw nato katong nahitabo ni Eunuch. Giyon siya pagka-save. Kinsa ganito si prophet nga nakakuan si Filipi. Filipi. Si Philip, no? So dito na sila sa sakyanan sa Eunuch nag-salvation, no? Nag-istorya og salvation. Pero ang nahitabo na convicted man kaayo ang Eunuch. So ana siya, hunom din na, sa may kulang na ko kay para maangkon na ko ang salvation. Kung sa gingon ni Philip, dawat lang, kung mudawat na ka, then ready na ka for baptism. So ingon na niya Eunuch nga, okay, ready naman ko. Kadawat naman ko, nakasabot naman ko sa salvation, gidawat na nako ang salvation. Hunom din, no? Hunom dira. So yan gipahunong ang iyang sakyanan, gipabaptize tayo. After baptism, wala na nibalik si Philip dito sa iyang sakyanan. Nawagtang na sa iyang pananaw. Tungod kay nitabon ang light. No, ang kahayag ang nitabon, nawagtang si Philip. Wala na niya gipangita. Tungod sa iyang kalipay, iyang gibilayaan si Philip. Wala niya gibiyay. Nawagtang si Philip sa iyang pananaw,
Nisakay ra sa iyang sakyanan tungod sa iyang kalipay o nilakaw siya nga may kalipay. No? Ingana ang kalipay sa pagdawat nato sa word of salvation. No? Mo na dapat nga ma-realize sa mga unbelievers. No? Mo na dapat pangitaon nila diri sa kalibutan. The true meaning of happiness cannot be found anywhere on earth, but only in the presence of the Lord. The third one, the last one for the unbeliever side. The third one is the requirement to enter into the kingdom. Na day requirement. Tanang kasama na to ang Matthew 22. Masa day requirement ani? Matthew 22. Magsugod na diri makita sa verse 8 came into to see the guest. He saw there a man which had not on the wedding garment. The only requirement nga makaabot ta dito sa kasal, no? Kasal sa langit. Marriage of the Lamb ni siya sa Revelation 19. Marriage of the Lamb. Are you excited? Amen. Amen. Marriage of the Lamb. Maka-witness ta og dako kaayo nga kasal pag-abot sa panahon. Now here ang requirement diri nga nakitaan, so diadto na ang katong king sa venue. O sa kadaghan kaayo, tanawa ha, nganong daghan kayo. Ang nahitabo nganong daghan kayo ang guest, gipadala ang katong armies naman to. Then pagka verse 8, then saith the then saith he to his servant, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid into the marriage. Bisag, kinsa na lang ang inyong magitan nga mutugot nga muanhi sa kasal. Tada! Amen, Lord. Thank you. Mo na lang na giingon sa king. So, ang katong-atong gimanduan nga muanhi sa kasal, di man gid sila worthy nga muanhi. Di man gid sila muanhi. Pero, di gid sila muanhi. Pagsugo ikaduha, gipatay man ng servant. So, they are not worthy to come. Kaya gipamatay mga servant, gipadadag army, gipamatay ang mga murderers, o gisunod ang city. Gipadadaan na po og another servant, gipaadto sa highway. Instead nga nagbalay-balay to, niingon dayon to mo, katong permero, gibalay-balay man to, kay gipadadaan og invitation. Karon pagka kanto lang nga batch sa servant, dito na lang yun sa dalan. Nagata na lang og bisan og kinsa. Sumpay pagidiri sa verse 9. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out and into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. Wala na'y pili. Katong gagain na gipilian pa. Invited, commanded. Karon wala na'y pili. Bad and good. Tanan nga masugatan diha sa kalsada. Basta mo sugod nga muanhi sa kasal. Dada. Mao na'y nahitabo sa word of salvation. Ang unang gipadad-an ang mga Israelites. Then Israelites, wala man sila, ang uban wala nito gid salvation. Ang uban sa recent time na ha, this history. Iningon ang history according to history by 70 AD, Anno Domini, after death. No? Na destroy ang tibuok Israel. Mo na siya nga ang Israel karon nga country is they are grabe ka gubot, separated. Na ay isa ka lugar diha. So siya sa country pero gisiapit sila nga kana siya pure Israelites kana dira. O kining dako nga part is sagol na sila ng mga sagol na nga bread. Katong mga Israelites full blood nara sila sa isa ka syudad. Mo nang grabe ka gubot kayo ang Israel karon. Some of them did not accept the gospel of salvation. Ingana siya. This is a true tinuod siya nga nahitabo sa history.
by 700 AD, na-destroy ang Israel. Na-destroy ang Israel. So, mo ito'y nahitabo sa servant, gipadala ang servant, din wala na ipili, gikuha ang tanan. Bad or good. Mo ito mapag-abot dito, nga gisusi na dayon sa host, ang venue, nakakita dayon siya og isa, nga nisimang, og iyang giduol. Nanawon nato ang verse 12. And said unto him, iyang giingnan ang katong wala naka-wedding garment. Di ba? Kung ikaw ay bitaron sa kasal, mo na ka nga, moadto ko kasal. Therefore, magsuot jud ko og kanang medyo presentable. Kaya lisod ko og akong suoton dito og mag-uranay ra. No, mag-duster-duster ko dito. Di siguro katagaan ng plato. No? Di katagaan ng plato dito ba? No? Not unless kung silingan na nani mo, naroon niya ang venue sa imong silingan. No? Pikas balay ra. Pero kung ang venue, nagit siya sa close nga area, unya ang tagaan ng plato is katulad na invitation, so digit ka matagaan ng plato. Ay wala ka sa mga nga, stranger lang ni. So ano na siya din sa verse 12, and he said unto him, Friend, how comest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Walay ikatubag ang katong tao. Yan, giduol. Ang gigamit is friend. No? Inyo na siya, friend, nanong wala man ka nakasanina o pangkasal. No? Sanina sa kasal. Now, this wedding garment is, ang buot pa sa Butreya, is the robe of righteousness. Then katong full, no? Full, unsa man tawag? Katong helmet of salvation, katong mga ingato. Full sa armor. siya mabasa. Full armor, no? Armor gikan sa ana. So pag abot dito sa kasal, dapat makita sa Ginoo nga ang tanan nga luwas nakasuot na og full armor. We will become the army, no? So royal wedding ang atong adtuan. So ingana siya, the righteousness of salvation, the robe of righteousness ang gipangita nga garment of the wedding ang gipangita dira sa host. So kay wala man siya, ang iyang giingon dayon sa verse 13, then said the king to the servant, bind him hand and foot and take him away and cast him into outer darkness. Yan ang kung gisugo ang iyang mga sulugoon. Gapusa ang iyang kamot og tiil o ilabay siya sa layo dito sa kagitgitan. Mao ni siya ang hulagway nga kung wala sa Revelation 20:15 nga kung dili mabasa sa basahon sa kinabuhi ang atong mga pangalan, tambog ta sa linaw nga kalayo. Dapuson di tanong. Okay? So, ingana siya ang mahitabo. So, this is the wedding of the Lamb. Marriage of the Lamb. Okay, now, that is for the unbeliever side. Karon, adto ta sa Christian side. No, sa giir kagaina, salvation is here, dili na siya madawatan sa kalibutan. Ang pagkinabuhi nato diri sa kalibutan, ang atong madawatan niya dito pag-abot sa langit is only the reward. No? So kung daghan na kayo ka, kung paminaw nimo, daghan na kayo kag nabuhat nga maayo para sa Ginoo, isa nakabukag ang imong crown. Mag-look doon isa kabukag nga crown. Kanindot no? So di ka siguro kang mabukatan na. Kay crown man na siya. That is your crown. Pero ipahimutan sa Ginoo ang imong reward. No? Kung paminaw na kay nimo nga daghan na kay kag nabuhat nga maayo, pasalamati ang Ginoo. Then you must be excited pag abot sa marriage of the Lamb. Now for the Christian, no? For the Christian side,
here, the marriage of the Lamb, dito na ito makita. All saved are invited. No? Ang tanang saved are invited in the marriage of the Lamb. Pero ang nakakuha ng ani, pag-abot sa unahan, no? Katong isa ka servant ka nakita sa host nga wala siya naka-garment, no? Wala siya naka-garment, ang gibuhat niya is gawas. So dili tanan nga naa sa marriage of the Lamb is mga entrante sa kasal. Di ba? Nakakwanta na? Dili tanan mga entrante, dili tanan naa sa entourage. You are just a guest. Pero dili ka entrante. Pero kung entrante magay ka, pag abot mo sa kaon, unsa may tabo? Na kay special nga lamisa. Ang uban na sa presidential table, ang uban nakagahin gyud og table. Kini siya nga table para sa mga ninong ug ninang, kani siya nga table para sa mga bridesmaid ug sa mga groomsmen, kana sa mga tanan nga mga entrante sa kasal. Pero katong mga guest lang, mga parente, mga amigo, mga kuan, dito ra to sila, ipalhay na to sila, na sila table pero lahi lang sila. Pero kining mga kuan diri, ay na to palinya ha. Ibuffet na ilahada, ibutang na tanang pagkaon, ay na sila palinya. Right? Ingana ang mahitabo sa kasal. Now, for us Christians, we are already saved. We are already invited in the marriage of the Lamb. Okay? We are invited and came to the wedding. Niadto na ta sa kasal. Okay? Then, in the kingdom, asa na hitabo ang marriage? Dito sa kingdom. Nanata sa kingdom. Okay? Then, called friend by the king. Kung ikaw to ang tao nga giduol sa king, no? Kung ikaw to ang tao nga giduol sa king, ano yung ka nga, man siguro ka apel sa entourage, huwag mong ka nakasanin na ramang ka huwag ka ng kuan, no? Panglakaw siguro, pero dili man ang pang kuan, dili man ang pang-implanting. So dili man ka apel sa mana? Bible bearer, dili ka apel ka sa sana ka ng cord, sa pil, sa veil, o unsa pa man uban dira nga entrante sa kasal, no? Dili man siguro ka kon dili ka diha nga table. Guard! Dili siya dili nga table. Ibalhin iglamisa. Kung ikaw ang tao nga giduol ato, what will you be? Maulaw. You are already a Christian. Unya ingnon ra kadayon nga ang imuhang crown sing-sing ray ni abot. No? Sa ato pang nadungog sa Sunday school kagaina, maulaw po siguro tang kita ray walay lugdohon dito pagabot sa langit. Right. Amen. No? So, mo na niyo kung nindot kayo ang Sunday school o pagkagaray sa ato. Amen. No? Sa ako ang nahimong mensahe karon buntag. Kung nag-una pa lang ni siya, humana ang marriage. Naulahi ang earthly. So, we are called friend. Friend lagi. Pero, you have your own place. Dili ka diha na place. Ang imong lugar. Guard, kapusan niya. Tiilog ka mo. Balhin dito. Dili ni taga diri nga lang isa. Kaya para ni sa mga ninuog ninang. Para sa mga dagko ni crown. You will be outcasted. No? So, which means to say, since we are already saved, di lang tamayon siguro nga, luwas na bitaw ko, bahala na. Mubalik din kasi imong kalibutan nun nga, kinabuhi. Kung pangutanon ka kaluwasan, yes, luwas ka, makadepend ka sa kaluwasan. Just by mouth and your brain, not your heart. No? Ang imurang bakbak o ang imong utok ang nagdagan anak. You are not saved by heart siguro. Kaya kung saved by apel pa lang ang imong kasing-kasing na bagpo anak, then you must do things to obey God. And live your life here on earth to be God glorified, para mag-glorify ang Ginoo. That is the ultimate thing nga atong
mapakita sa Ginoo nga we are grateful nga na-save ta. No? Are we grateful enough? So, makita na ang atong pagkamapasalamaton sa atong kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi nga nabilin dire sa kalibutan, atong gigamit kay para malipay ang Ginoo. Amen. So, nga na siya. Remember, ang atong kinabuhi sa kalibutan is limited. Whether it is short or long, as long as it has limit. Na ay katapusan. Ang gasa sa Ginoo will not ever end. Dili na yun mahuman. Eternal life gani. Kay kung napalaylaing meaning sa eternal, kung napalaylaing, laing nga mahitabo na sayop na siya o meaning, na sayop siya o word. No? Eternal life man gihatag, so dapat wala gid siya katapusan. Eternity. So, we are invited. We go to the kingdom to attend the marriage. We are called friend by God. Tungod kay we are not dressed. Siguro nakadress man siguro ka, pero nakadress ka, nakadress. No? Pero ang nahitabo, nakatsunilas. No? So nakabarong, nakaslacks, pero pag abot sa tiil, nakatsunilas. Uy, nasayop ni. Nasayop na gingkod. Ibalhin na dito, ibalhin. Guard, what will we feel? At saka atong damdamin natin dyan. No? Ating so basi mahilis ka dito. No? Mahilis ka dito ba? No? Pag-abot dito. So, kung nakadawat taan ng mensahe karon and we are being convicted by our Holy Spirit, by the Holy Spirit, no? I-drive ta sa Holy Spirit niya. Ingani dahi, so samtang buhi pa ta, then God save us. So we must do what is right, to obey God, to glorify God. Now, next, we are being cast away, no? Yung gilahit ta. So, niabot na dito, niabot na sa kingdom, gitawag kag friend, para dili kay ta mahibos, pero ang nahitabo, we are being separated from the other guests. Unya uroy, kung ikaw ra ang isa ang ma-separate, murag lain man kaya, no? Daghan di kayo matamana sa iyo ba? Wala, gidayungan siya. Remember, unsa yung paglakaw? Gapusa ang iyang kamot, gapusa ang iyang tiil, ug dad-a siya dito sa darkness. Katong lamisa dito sa ngit-ngit. Dito na, palamukin na. Nakatsanilas na, wala na ikuan. Or kung dili man, nakabarok, naka-black shoes, pero naka-short track. Para lain kayo. Ang garments, no? The garments of righteousness. We must wear that. Or ang motive, motive sa kasal. Ang motive is royal blue. Hindi mo ko ganun royal blue. Mag-green ako, pero ako green. Mag-gown gapon, pero naka-green. Obvious kayo eh. Sa kadaghan mag-blue, ikaw rin naka-green. Oh, friend. Lahat nag-iim yung sanita. Guard! Si Mang Nate, ano dito sa pikas nga kasal? Dili nga kasal. Naka-royal blue ang tanan nga mag-attend rin. Green man siya. That ano dito? Lahat na siya. We are being separated from the party. And lastly, we are not thrown into hell, but we are being put into the darkness. No? Lahi ragid kayo tong sometimes pag abot na nato dito basin kining darkness bitaw moingon makakuha ni siya makahulagway ni siya sa atong mga regrets diri sa kalibutan. Pagmahay nganong wala pa man jud ko nagtarong. Mo bitaw nang ginaingon sa atong pastor diri, kung naligo naman lang ka, ang lugod panabon, panyampo na lang po. Di kay magbasa-basa ra kasi mong lawas. Naluwas naman ang ganita, we must do good to obey God.
To God be glorified. Kaya para pag-abot nato dito sa marriage, kung dili man kita ma-expect og dako kaayo nga bukag nga ato i-crown, at least we will receive reward. We will not be separated from the marriage of the Lamb. Amen. Right. So we will not be thrown out to hell because we are saved, but we are being separated from the rest of the guests. Lipay na kasi silang kaon, ang lechon, hurot ng pangin. No, ang mga malamingon nga pagkaon, no, nakadungog pagis ka sa min. Gitagaan pagid kag minyo sa mga servant. Mao ni ang atong kaonon dito sa marriage. Mo adto ka dili, napatay ng mga elepante na tuyok na ang mga lechononon. Na ang mga bulalo, mga tanan dito na mga lamingon ng mga pagkaon sa kato exotic. Wanto ka dili, you are invited. Pag abot nimo dito, uy, wa man ka nakasanina og tarong. Ano mo man ka nakasanina og tarong, guard, ibalin sa ni. You will not be thrown out to hell, but you will be separated from the rest of the guests. Nga naglipay og kaon sa mga mindong. So, which means to say, this marriage of the Lamb, no, kining parable of the marriage, will tell us what we are looking for in the kingdom. Unsay atong gi-expect kung maabot na dito sa kingdom. Unbeliever, believer. Eh kung unbeliever ta, kung dili mabasa sa basahon sa kinabuhi itong pangalan, we will be thrown into the lake of fire. Since we are saved, you know you are saved, we will not be thrown into the fire, but we will be separated from the rest of the guests. Because kita lang may crown. Abahala na, gawas kita ko, langit kita ni. Yes. But your regrets Right. will hunt you. Kasaya. So since still, we are still habang buhay, may Pag-asa. samtang buhi pa. So still, karon kay nakadungog ta sa message. Okay, message from this marriage, no, parable of marriage. I hope that we will be able to realize something nga na luwas naman ang ganit ko. Sure ko na luwas ko. Then I must do things. Kaya atong gipaabot sa marriage is ang kaon nga lamig kayo. Katong kaon nga lamig kayo, those were the rewards nga gi-prepare sa ato adaan. Nanay menu, ready na ang mga menu. Ang kaon na lang yun ang wala. Saan yung pagkaon dito kung ipalayok ka? Kung saan paghatag sa mga servant sa imo sa pagkaon kung ipalayok ka? Kung yan na lang ka mukhaon, sir. Huwag man ka nakasinyan ang tarong. Kung yan lang ka mukhaon, inikahuman sa tanan ng mga guests. Kung napay bilin. Kung napay bilin. Okay? Amen? Now, lastly, this will be the last phrase nga akong ikabilin. So, we live for Jesus because He gave us eternal life. Okay? Now, we live for Jesus. We live for Jesus not because this is a payback. This is to prove our salvation. This is to earn salvation. And this is not to keep the salvation. Manginabuhi ta diri sa kalibutan para sa Ginoo, dili tungod kay para makabayad ta sa pagluwas sa Ginoo. Dili tungod kay aron luwason ta sa Ginoo. Dili tungod kay aron nga ma-earn
maangkon nato ang kaluwasan gikan sa Ginoo, dili aron kay kanang mapugnan, kik kanang imong kana bang dili mawagtang ang kaluwasan sa imo. Kay para dili mawagtang ang kaluwasan sa imo. Dili again ha, wala ta dili ta manginubuhit diri sa kalibutan para sa Ginoo kay para lang i-prove nato nga luwas ta, para lang ma-earn nato ang salvation, para makaangkon ta sa kaluwasan, o dili aron nga makip nato ang kaluwasan. Because the salvation, ang gihatag na salvation is eternal life. Ha? So dili na siya mao ang rason nga magbuhat ka og matarong, o dili na siya mao ang rason nga manginabuhi ka para sa Ginoo diri sa kalibutan, kay para maluwas ka, para maka-earn ka sa salvation, o para makip nimo ang salvation, o para i-prove nimo nga luwas ka. Na dili siya ingana. No? Dili na siya ingana. This is for our reward. Ang pagkinabuhi nato diri og matarong, kita ra gihapon ang makaani-ana unya pag-abot sa kingdom of God, which is the reward. Margin na siya ang pinakadako nato nga paaboton pag-abot sa marriage of the Lamb. Amen? Okay. Thank you very much for listening. I hope nga kung unsa man ang atong nadungog karon, the Holy Spirit give us time to kana bang mahinuglugan nato sa atong kaugalingon nga kanang if I am saved, then I must do things to glorify God.